Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nahuli kamang panloloob na isang lalaki sa isang establishmento sa San Fernando, Pampanga. Chris, may natangay ba yung suspect? Rafi, natangay ng lalaki ang mahigit sa 100,000 pisong kita ng establishmento sa Barangay Santo Niño. Sa kuha ng CCTV, makikita ang lalaki na pilit na binubuksan ang sliding window ng tindahan. Nang mabuksan yon, dumiretso ang suspect sa mga vault at nilimas ang pera. Pati na ang isang cellphone na nagkakahalaga ng 7,000 piso. Saka tumakas sakay ng motorsiklo. Ayon sa pulisya, posibleng pinag-aralan ng suspect ang galaw ng operasyon at seguridad ng tindahan. Patuloy ang kanilang follow-up operation. Wala pang pahayag ang pamunuan ng ninakawang establishmento. Dito naman sa Pangasinan, namomoblema ang ilang magsasaka sa Barangay Lanas sa Mangaldan dahil sa pamimeste ng kuhol sa kanilang palayan. Kwento nila malaking tulong ang sapat na patubig mula sa irigasyon. Pero kapag sumobra ang dumadaloy na tubig, doon na raw umaatake ang mga pesteng kuhol hanggang maubos ang kanilang itinanim na palay. Ayon sa Mangaldan Municipal Agriculture Office, batid na ng mga magsasaka ang gagawin dahil sumailalim na sila sa intervention kaugnay nito. Kapag napabayaan kasi, kokonti ang kanilang ani. Namahagi na rin ang Department of Agriculture sa mga magsasaka at kooperatiba ng mahigit 2,000 pataba pangontra sa kuhol. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Pinatay sa pukpok ng martilyo at saksak ang isang babae sa Cebu City. Cecil, nahuli na ba yung suspect? Rafi, sumuko kalaunan at umamin sa krimen ng suspect na nagsasabing nobya niya ang 24 anyos na biktima. Kwento ng suspect, pinuntahan niya ang biktima sa bahay sa Barangay Careta dito sa Cebu City. May dala raw siyang bulaklak at tsokolate para sa kanilang monthsary. Pero tinanggihan ang mga ito ng biktima at sinabing may iba ng karelasyon. Doon na raw nagdilim ang paningin ng suspect. Narecover sa lugar ang ginamit na martilyo at patalim. Mahaharap ang suspect sa reklamong murder. Isa sa ilalim naman sa psychosocial intervention ang anak ng biktima na nakasaksi sa krimen. Namatayan na nga, nasunugan pa ng bahay ang isang pamilya sa Cordova dito sa Cebu. Nadamay sa sunog ang pinaglalamayan na bangkay ng anak ng mag-asawa. Ayon sa ina, agad niyang inilabas ang mister na PWD habang sinusubukan nilang apulahin ang apoy. Hindi na nailabas ang kabaong ng yumaong anak na nakaburol sa bahay. Sabi ng mga bumbero, hindi agad na i-report sa kanila ang sunog. Napabayaang katol ang tinitingnang pinagmulan ng apoy. Nag-abot ng tulong ang lokal na pamahalaan sa pamilyang nasunugan. Magbibigay rin daw sila ng housing materials para muling makapagpagawa ng bahay. Ito ang GMA Regional TV News. Isang patay na hornbill o kalaw ang nadiskubre sa Barangay Sicalaw sa Lasam, Cagayan. Ayon sa isang Kaakibat Biodiversity Watch volunteer, binaril ng isang lalaki ang kalaw gamit ang airgun. Pagkatapos ito, kinatay ang ibon sa may batis at niluto umanong pang-ulam. Tanging tuka at mga paa na lamang ang natira. Mga kapuso, bawal po yan dahil itinuturing na vulnerable species ang Northern Rufous Hornbill ayon sa International Union for Conservation of Nature o IUCN. Ibig sabihin, mataas ang panganib na ma-extinct o mawala na ang uri ng ibon na yan. Kaya bawal itong hulihin, patayin at ibenta sa ilalim ng Wildlife Conservation Act. Wala ng buhay at nakagapos ang mga kamay nang matagpuan ng isang lalaki sa Cagayan de Oro City. Ayon sa nakakita sa biktima, nagpapastol sana siya ng kanyang baka sa damuhan nang mapansin niya ang isang nakaparadang motorsiklo sa gilid ng kalsada. Nang lapitan niya yun, doon niya nakita ang bangkay ng lalaki na tadtad ng saksak. Kwento ng ina ng biktima, nagpaalam ang anak na pupunta sa kabilang bahay para maghatid ng kumot sa kanyang kapatid. Isa sa mga tinitingnan ngayon ng pulisya ang mga nakaaway umano ng nakababatang kapatid. Posibleng nadamay raw sa away ang biktima.